The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow, pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders, mga disciples, mga cell group members, lahat nating mga invites sa oras na ito. Welcome po sa ating morning simbahay. Kasama ang ating mga kapatid sa iba't ibang sulok ng probinsya sa Pilipinas, sa cities, at ganun din ang ating mga kapatid na nasa labas ng bansang Pilipinas ay ating wini-welcome sa iba't ibang sulok ng daigdig, at welcome sa ating sama-samang pagsamba sa Diyos dito sa ating online platform. At sa oras na ito mga kapatid, bago natin simulan ang lahat, buksan natin ang ating gawain sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa panibagong lakas at buhay na binigay mo sa amin. Sa kalayaan na kami po ay makapagpuri sa iyo at sama-sama naming pagsaluhan ng iyong mga salita. I pray, baguhin mo kami sa pamamagitan ng mga mensahe, ng awitin at ng mga salita mo, Panginoon. Dalangin namin ang iyong patnubay sa amin sa buong isang linggong ito. Pinapasalamatan ka namin, pinupuri sa kalayaan sa oras na ito na kami ay makapaglaan ng oras upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pinagkatiwala namin sa iyong lahat. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Damhin natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Thank you, Jesus. Lift your name high today. Let's declare praises on our lips. Worship the Lord in spirit and in truth today. Hallelujah. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the of Jesus. Hallelujah. Once again, let's sing. Come on. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power
Purihin ang Panginoon sa awitin na ating sama-sama na inawit kasama ang ating CGS Philippines Worship Team at ang ating mga ballpen, notebook. Higit sa lahat ang ating mga Bible ay atin pong ihanda at i-focus natin ang ating mga puso at isipan sa kanyang mga salita. Ang ating pag-usapan sa umagang ito makikita sa Philippians chapter 2 verses 6 to 11 patungkol kay Jesus Christ at sa chapter 4 verse 11 to 13 patungkol kay Paul. Ito pong sinasabi po dito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Then, Philippians chapter 4, 11 to 13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan is about life of adjustment. Pag sinabing adjustment, inaangkop mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon para ikaw ang makapag-adjust. No? Sabi nga, to suit a certain situation, nag-change ka. Ibig sabihin, ikaw ang umaakma sa isang sitwasyon, iniakma mo ang sarili mo. And that is adjustment. Now, para maintindihan natin, ang isang example sa adjustment, si Jesus Christ. Binasa natin sa Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Siya ay Diyos, tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos, nagkatawang tao siya. Pumarito siya sa lupa. Siya ang nag-adjust. Siya yung nagkatawang tao. Pero may purpose yung adjustment ni Jesus Christ. Nagpakababa siya, sumunod siya sa Ama, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Ang purpose ng adjustment niya para sa iyo at para sa akin. Para sa sangkatauhan na maligtas doon sa pagiging alipin sa kasalanan. So, yun ang adjustment na ginawa ni Christ. May purpose yung adjustment niya. Nag-adjust siya. Diyos siya, nagkatawang tao. Si Paul naman, sa Philippians 4:11-13, makikita po natin, ang kanyang paglilingkod, puno ng adjustment. Sabi niya, naranasan kong maghikahos, naranasan kong managana, naranasan kong magutom, naranasan kong mabusog. So, makikita natin, si Pablo, kahit saan mo siya ibato, nakakapag-adjust siya. At ang kanyang prinsipyo, I can do all things through Christ who strengthens me. So, ang context natin sa umagang ito, mahalaga ang adjustment pagdating sa paglilingkod sa ating Diyos. Si Christ, nag-adjust siya, ang reason ng adjustment niya, maligtas po tayo. Si Paul, nag-adjust siya para marami din ang masave. So that is life of adjustment. Dapat matuto tayo mag-adjust. Pag sinabi adjustment, isa sa mga common word na malapit dyan, you are flexible. Kaya kang dalhin kahit saan. Yun ang disciple. You are adaptable. Kumbaga, you can adapt sa any situation. Ibig sabihin, pwede ka sa malamig, pwede ka sa mainit. Pagdating sa food, hindi yung puro karne lang kinakain mo. Pwede ka din sa gulay, pwede ka sa isda. Kumbaga, hindi ka nakafix lang sa isang certain situation. Lalo na sa ating journey, tayong mga disciple o mga leader, o kaya mga Kristiyano o believer. Kahit saan po tayo dalhin, matuto tayong mag-adjust. Lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon.
So ang context na sinasabi ko dito ay ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya mong iakma ang sarili mo sa certain situation, sa isang kapaligiran. Kumbaga, kung sanay ka sa mga pagsakay sa kotse, sanay ka sa pagta-travel, sanay ka ring lumakad. Natuto ka ring lumakad. Kung kaya mong humiga sa kama, kaya mo ring humiga sa sahig. That is adjustment, mga kapatid. Hindi yung hotdog lang talaga kinakain ko. Mga ham lang kinakain ko. Hindi ako kumakain ng mga daing, mga tuyo. Hindi po ganon. Lalo na kung dinidisciple po tayo. Kinakain mo ang pwedeng makain for the sake of adjustment. Lalo na sa pagmi-mission natin. You are adaptable. You are flexible. Kasi ang adjustment, mga kapatid, nagtuturo sa atin to be humble. Nagtuturo sa atin na to be teachable sa certain situation. Ganon ang adjustment. At ang nakakapag-adjust lang ay ang mga taong mature. Mga taong kayang umalis sa comfort zone at kaya niyang harapin ang mga discomfort na pangyayari for the sake of serving the Lord. So, hindi mo pwedeng sabihin, ganito talaga ako, wala kayong magagawa. Ito talaga ako. Hindi ganon ang disciple. Ang disciple, flexible siya, adaptable siya sa any environment. Kung saan man siya ibato, kaya niyang i-adjust ang sarili niya. Ang Diyos nga nag-adjust sa atin, nagkatawang tao, si Jesus Christ eh. Si Pablo, the great apostle yan. Pero makikita natin, naranasan niyang sumagana buhay niya, naranasan niya ring magikahos. Pero sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya mahirapan dito yung mga taong namulat na lang sa karangyaan ng buhay. Namulat sa mga madaling bagay. Pagdating sa paglilingkod kay Lord, marami dyan hindi makakapasa. Yung gusto lang kasaganaan, pero hindi naranasan ng kahirapan. Gusto karangyaan ng buhay, kasiyahan. Kaya marami dyan bagsak, mga kapatid. Lalo ng generation sa panahon natin sa ngayon. Kaya tandaan po natin, mahalaga ang salitang adjustment. It is necessary sa buhay po natin. Kasi sa lahat ng sitwasyon, dapat nag-a-adjust po tayo. So ngayon, papasok tayo ngayon. Ano ba ang buhay na may adjustment? Major to, ang ating mga puntos. Ano ba ang buhay na mayroong adjustment? At saan tayo mag-a-adjust? Kanino tayo mag-a-adjust, mga kapatid? Number 1, we adjust ourselves to God's Word. Hindi pwedeng sumunod ang salita ng Diyos, tayo ang dapat sumunod sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, permanent yan. Ang salita ng Diyos, ultimate authority yan. Ang salita ng Diyos ay hindi yan pwedeng sumunod sa atin. So pwede ka mag-disobey pero hindi siya makikibagay sa iyo. Tayo dapat ang mag-a-adjust sa salita ng Panginoon. Like for example, about the Word of God, we are created in the image of God. Palagi dating narinig yan. Ang iba naman, may mga katuruan ayon sa siyensya, ang tao daw ay galing sa unggoy. So, kontra yon sa Word of God. Created tayo in the image of God. Kung tayo galing sa unggoy, may evolution yan. Bakit hanggang ngayon, marami pa ring unggoy? Dapat yan na habang lumilipas ang mga taon, century, or lumilipas ang 100 of years, wala nang unggoy. Naging tao na sila. So makikita natin, kasinungalingan yon. So pag pinilit mong galing ka sa unggoy, ikaw na lang. Kasi galing tayo sa image created by God. So isa yon sa example. Hindi pwedeng mag-adjust ang Word of God sa mga maling pananaw ng tao. Halimbawa, isa pa, ang create lang ng Lord, lalaki at babae. Hindi mo po, kahit sabihin mo pa na dapat respetuhan ng damdamin to. Dapat ay paggalang sa ating mga saloobin dito. Pero hindi mag-a-adjust ang Bible sa iyo. Firm yan. Lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin,
totoo ang salita ng Diyos, hindi totoo yung emotion natin. So dapat makibagay ka sa sinasabi ng salita ng Diyos because we cannot go against the Word of God. Yun ang ibig sabihin. So halimbawa, ang Biblia nagtuturo sa atin. Ano pa yung mga dapat nating i-adjust? Lahat ng ginagawa natin sa ating journey based sa Bible. Like for example, discipleship, leadership, cell group, prayer, worship, giving, forgiveness, love. Lahat ng yan, tinuturo ng Biblia. Ngayon, pag kinontra mo yan, kinontra mo ang salita ng Diyos at mapapasama buhay natin dyan. Biro mo, discipleship, ang mastermind dyan, si Jesus Christ. Kinalaban mo, sinabi mo voluntary yan. Hindi yan, kumbaga, sabi na iba, pilitan daw. Hindi. Command ni Christ na mag-disciple tayo. Command ni Christ na huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Command sa atin na dapat makita natin na we are designed to lead people. So ngayon, ang gusto mo lang pagpapala, naging selective ka sa Word of God, ano nangyayari? Sumasablay ang buhay po natin, mga kapatid. So we disobey what the Word of God says because we cannot adjust. So dapat tayo, ang buhay ko ba o maangkop sa salita ng Diyos? Importante yon. Kasi kung hindi, tayo maapektuhan. Ang Bible nagtuturo sa atin. Halimbawa, sa salita ng Diyos, dito natin natuklasan na si Kristo ang daan tungo sa kaligtasan. Si Kristo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Si Kristo ang nagbibigay sa atin ng newness of life. Siya lang nakapagpabago sa buhay natin, hindi yung asawa mo, hindi yung pera na meron ka. Walang makapagpabago sa buhay natin kundi si Jesus lang. Siya nagbibigay ng direction sa atin. So, halimbawa, bumuo ka ng pamilya. Hindi mo nilapit pamilya mo kay Jesus Christ. Hindi ka nagpa-disciple. You run your own principles of life by yourself. Kakapusin ka someday. Maiirita ka sa buhay mo. And time will come, magkakaroon ng lamat ang pagsasama ng mag-asawa. Kasi walang Kristo ang pagsasama eh. Hindi ka nag-adjust sa salita ng Diyos eh. Akala kasi ng iba, pagkaroon ka ng pamilya, may asawa ka, may anak ka, may sweldo na kayong malaki, may sarili kayong bahay at lupa, and that is life. Mali. Pag walang Kristo niyan, sisirain ni Satanas yun. Kaya ang center ng Bible, si Jesus. And we need to adjust to God's Word. So, importante yan. Ang God's Word, either you live it or accept it or reject it, but it will not adjust to your life. Mga kapatid, hindi mag-a-adjust ang Bible sa iyo. Ikaw dapat mag-adjust sa Bible. That is why intentional, pinupus tayo lahat, daily reading, meditation, and studying the Word of God. That is the manual of people. Ang gamit nga, may manual eh. Ultimo nga yung gadget mo, may manual eh. Tayo, may manual din ang Word of God. So, ang isa sa dapat importanteng gawin natin, iayon ko ang buhay ko sa salita ng Diyos. Hindi ko ipilit ang sarili kong prinsipyo at opinion sa buhay. Anong sabi sa Hebrews 4:12-13? Tingnan po natin. Sabi sa Hebrews chapter 4, 12-13, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Grabe description ng Bible dito. Ibig sabihin, katulad siya ng isang buhay at mabisa na katulad ng tabak o espada na may magkabilang talim. Kaya sinasabi na iba, tinatamaan daw sila salita ng Diyos. Hindi nga alam ng pastor buhay natin eh. Pero ang salita ng Diyos, pag ito'y binato, pumapasok yan sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu.
At dapat magpasalamat tayo kapag tumatalab yan. Gawa yan ng Espiritu Santo. Pero pag walang dating sa yung Word of God, lousy sa iyo, para sa iyo yan, nakikinig ka sa mga mali, sa mga chismis at paninira, pupwedeng you are guided by the demons. Pero kapag may talab sa yung Word of God, praise God. Gumagalaw ang Espiritu Santo sa buhay mo. Kung interesado ka sa kasiraan ng ibang tao, maybe the devil is working in you. Pero pag interesado ka sa Word of God and you are teachable, that is the starting point that you adjust yourself to God's Word. Kasi sabi nga dito, nakakaalam siya ng iniisip at binabalak ng tao. Ang karamihang comment narinig ko minsan, hindi ko alam kung kinikwento ako ni pastor kinikwento ng leader ko, buhay ko kay pastor. Marami palagi ganun ang comment. And I really praise God, meaning that is the work of the Holy Spirit. Nasasaktan ka, tinamaan ka, pero binago ka ng Diyos. Pero yung nagre-resist, yung kumakalaban, kinakalaban discipleship, kinakalaban winning soul, kinakalaban ang church, work of the devil yan. And you are controlled by the devil. Pero kapag nakita mo, tama yan, umayon ako dyan, susunod ako dyan, ibig sabihin, kapatid, yan ay isang picture na God is working in your life. Kaya yung lahat ng mga tinamaan na sumunod pa rin, nasaktan, ngayon leader na sila. Napabuti buhay nila. Pero yung lahat ng kumukontra, lahat ng kumakalaban, tingnan mo hanggang ngayon, walang nangyayari sa buhay spiritual nila. At kawawa ang next generation yan. Kawawa mga anak nila. Kawawa maging apo nila. Wala silang naibigay na input galing sa salita ng Diyos. Pero ikaw, nag-bow down ka. Powerful ang Word of God. I-adjust ko buhay ko sa Word of God. Ibig sabihin, hindi pwedeng sumunod ang Word sa atin. Ikaw ang dapat sumunod sa Word of God. Final na ito eh. Halimbawa, mga anak, igalang ninyo ang inyong magulang. Built-in na yan. Na kapag anak ka, ginagalang mo parents mo. So, sumusunod ka, nag-aaral ka, at pagkatapos, naglilinis ka ng bahay, paggalang yan eh. At pagkatapos, hindi mo gagawin nakakasama ng loob sa kanila. Ayon sa survey sa Pilipinas, karamihang nabubuntis, mga teenager. Walang paggalang sa parents yun. At pag nabuntis ng anak, ang nakabuntis, wala ring trabaho. Sino nag-aalaga sa mga anak? Di parents. Malaking dagok sa buhay ng parents yan. At lalong hindi ka ibibless ng Lord dahil sumuway ka sa parents mo eh. Ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong magulang. Ngayon, baliktad ang Bible. Binabaliktad nilang Bible. Mga magulang, igalang ninyong inyong mga anak. So, nangyari? Gulo, mga kapatid. Alam niyo sa ngayon, sinisigawan ng mga anak ang kanilang parents, lalo na kung kumikita sila ng malaki. At sila, lalong napapariwara, nasisira buhay ng kabataan sa ngayon. Kasi, binabaliktad ang sinasabi ng Bible. Ngayon, ang parents takot na sa anak. At ang parents sumusunod na sa anak. Sabi ng Bible, anak, igalang mo ang magulang mo upang, sabi sa Old Testament, tumaba buhay mo. Kita niyo mga kapatid? Kaya mahalaga ang discipleship. Ito yung nagre-restore sa relationship sa loob ng pamilya. Kaya tingnan ninyo ngayon, wala nang trabaho, nanganak na, pati yung naging kasama sa buhay, wala ring trabaho, at lahat ng problema sa parents pinababagsak. Kita natin mga kapatid, diyan nagkakaroon ng tinatawag na magulong pamumuhay. Kaya kung lahat tayo nag-a-adjust sa Word of God, kayong mga kabataan na hindi nagyayabang, na feeling may alam, sira ang buhay mo, naka-apekto ka pa sa iba. Pero kung tayo lahat nag-a-adjust sa Word of God, may masunuring anak, may mahusay na magulang, kasi ang sentro, si Kristo na nasa Biblia. Si Kristo na pinakilala ng Biblia. Kaya nagkakaroon ng isang harmonious relationship. Saan galing ang magulong relasyon? Galing sa pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya kayo nakikinig ngayon, adjust yourself to God's Word. That is why you understand now why we read the Word
to apply it. Meditate the word to apply it in myself. Yun po ang purpose niyan. Dapat naunawaan po natin. Iakma mo ang buhay mo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Align yourself to His Word. That's the life of adjustment. Kung si Kristo nga nag-adjust para iligtas ka, follow up mo na lamang yan. Kung si Pablo nag-adjust din, hindi lang puro kasaganaan ng buhay. Kaya maraming kabataan hindi kayang mabuhay sa mundong ito dahil puro kasaganaan lang ang gusto. Ayaw makaranas ng kahirapan. Gustong kumain palagi ng hotdog. Kumain ng ham. Ayaw kumain ng kamote. Ayaw kumain ng mga saging na nilaga. So marami ngayon, sablay. Ultimo sa pagkain, maraming maarte po, mga kapatid. E tandaan natin, hindi ganon ang discipleship. Kaya mo iangkop ang buhay mo, ano man ang environment mo. Kung kaya mong mabuhay sa isang sitwasyong komportable, kaya mo ring mabuhay sa sitwasyong hindi komportable, mga kapatid. So, yun ang flexible set of mind na may pagpakumbaba. Second, so nakita natin ang life of adjustment, lifetime po yan. Mga kapatid, habang tumatagal tayo sa journey sa mundong ito, may ina-adjust po tayo. Number 2, saan at kanino tayo mag-a-adjust? We adjust ourselves to God's divine being. Yan ang pangalawang mahalaga. No? Tayo, nag-a-adjust tayo sa sarili natin sa pagiging Diyos ng Diyos. Because God is divine. Big sabihin, nag-adjust na nga si Jesus Christ For the rest of His life, mag-a-adjust pa rin ba ang Diyos sa atin? Hindi na, binago na tayo So dapat, ito yung karakter ng Diyos, i-adjust natin karakter natin ayon din sa gusto ng Diyos. Kaya alam nyo, discipleship, ang objective niyan, Christ-like character. That's discipleship. Ang sama ng karakter natin, binibuild yan para maging Christ-like character. That is why tinuturuan tayo na iangkop ang karakter natin sa karakter ng Diyos. Ano ba ang God's divine being? Ang God's divine being, ganito yan. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay just God. All-knowing, all-powerful, all-present God. Ganon ang Diyos natin. Kaya, ang Diyos natin is a God of truth. Kaya dapat, nagsasalita din tayo ng katotohanan. At dapat, yung mga galaw natin na walang nakakita, isipin mo ang Diyos nakatingin. So, all-powerful siya. Pwedeng magandang ginagawa mo sa maraming tao, pero pag walang tao, meron tayong tinatawag na ginagawang hindi okay sa Lord. Now, how can we adjust to a divine God? Ganito yan. Hindi ka pwede magmalaki ngayon. Divine yan Alam niya sekreto ng buhay natin. So what's my part? My part is to repent of my sin. Wala akong laban sa Diyos So hindi ako pwede magyabang kasi pag binangga ko siya, bumabalik sa akin. Ako mapaparusahan. So ano ba, nagkasala ako. Magkakaroon ako ng private repentance kay Lord. Lord, may nagawa akong kasalanan, patawarin mo ako. Hindi yung ipagmamalaki mo pa yung kasalanan mo. Di po ba? Everybody's doing it. Maintindihan naman ako ng Diyos because God is love. No. Pag kasalanan, kasalanan. Because God is holy, I adjust myself to live a holy life. May nagawa akong kasalanan, dapat ko ihingi ng patawad sa Lord. Nagsinungaling, halimbawa ang isang tao. Gumawa ka, halimbawa tayo ng pagnanakaw, pangungupit. Biro mo, kinupitan mo yung tithes. Pagnanakaw yun. You need to repent before God. Di po ba? Nagsinungaling ka sa anak mo o nagsinungaling ka sa parents mo. God is a God of truth. So adjust yourself to His divinity. Katotohanan tong aking sinusundan, alangan namang nabubuhay ako sa kasinungalingan. Dito pa lang, sinasanay na tayong mamuhay sa langit. Biro mo, habang buhay ka nagsisinungaling, habang buhay tayo nagkakasala, hindi pasado sa langit yon. Nasabi nga, gusto mo sa langit, pero pa-impyerno naman ang ginagawa natin. So dapat tayo nag-a-adjust.
We adjust ourselves to God's divine being at kilalanin natin ang Diyos natin. He is not an object. Hindi siya bagay. Hindi siya isang bagay. Hindi siya object. Hindi siya binubuhat. Divine nga siya eh. Omnipresent siya, omniscience, omnipotent, all-powerful God. So ang part natin, pag nagkasala tayo, magpakababa tayo, humingi tayo ng patawad kay Lord, yun lamang ang laban natin sa Lord eh. Surrender buhay natin sa Kanya. Kasi pag lalabanan mo ang Diyos, lalo lang tayong masisira. Now, bakit tayo nag-a-adjust sa Diyos? Tinapos na ni Kristo lahat, siya na nag-a-adjust eh. Tayo naman mag-adjust ngayon. Di ba? Kayong taong hindi marunong mag-adjust, may pride. Si Satan, nanggaling sa kanya ang pride. Si Satan, nanggaling sa kanya ang pagwasak. Si Satan hindi nag-adjust, hindi nagpakababa sa Lord. Di ba? Kaya tinapon siya ng Panginoon at wala na siyang fruit of repentance. Ang kaibahan sa atin, kaya pa nating magsisi. Si Satan hindi na pwede magsisi, galing siya sa taas eh. Hindi na treasure yun. So makita natin mga kapatid, mapalad tayo. Kaya pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala sa Lord. That is adjusting ourselves to God's divine being. Humingi tayo ng patawad sa Diyos, magpasakop tayo, sumunod tayo sa Diyos sa pamagitan ng mga leader na nilagay ng Diyos sa atin. Pag nagturo ang Diyos sa atin, magpatawad tayo. Kasi pinatawad din tayo ng Diyos. Kung ang Diyos natin ay loving God, matuto rin tayo magmahal, magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Yun tayo ang mag-a-adjust. Sinasabi natin minsan, ganito talaga ako. Alam mo, pag may taong nagkamali sa akin, talagang hindi ko na yan mapatawad habang buhay. Tapos tuturuan ka, kapatid, magpatawad ka dahil nagpatawad din si Jesus eh. Anong sagot natin? Diyos yan, kaya siya nagpapatawad. Ako tao ako, hindi ko kaya magpatawad. Marami dyan bumabagsak. At bumirang sa atin yan. Diyos nga nagpatawad eh. Tayo yung magpatawad. Ibig sabihin, wala tayong laban kapag pairalin natin ang galit natin, sama ng loob, hanggang mamatay ka, hindi ka nag-release ng forgiveness, hindi ka nag-release ng kapatawaran. Saan tayo patungo niyan? Diba? Ang langit kasi may forgiveness yan at may pagmamahal. So saan tayo patungo pag namatay tayo na wala tayong forgiveness, nagtatanim ka ng sama ng loob, nagtatanim ka ng galit, at hindi mo yan pinalaya sa buhay mo, hindi ka nag-adjust sa being ng Diyos na ang Diyos ganito yan. Hindi sasama ang Diyos sa mga sinungaling, hindi sasama sa magnanakaw, manluloko, nadadalhin niya sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, humingi na tayo ng patawad kasi maging partner na natin ang Lord for the rest of our life sa heaven. Alisin na natin yung masamang pagkatao na meron tayo. Di ba? Kailangan ang katangian natin katulad na rin ng katangian ng Diyos. Kasi sabi sa Acts 17, verse 21, ito yung Diyos natin. No? Isa lang sa mga verse na kinuha ko. Ito yung larawan ng Diyos. Gawa 17:29. Ano sabi diyan? Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Kita niyo mga kapatid? Then in Gawa 17:29, verse 30, basahin natin. Sa mga nagdaang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar, magsisi talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So dito, dinescribe ang Diyos na hindi siya ginawa sa larawang ginto, pilak o bato. Nalikha lang ng isip at kamay ng tao. Like what I said, God is not an object. He is divine. Hindi mo siya pwede likhain. Ikaw ang nilikha ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng gawin. Ikaw ang ginawa ng Diyos. Kaya sabi dito, tayo dapat magsisi sa ating mga ginawang kasamaan, mga kapatid. Kaya marami hindi nila malutas ang problema nila, hindi nila alam paano
umalis sa kaguluhan ng buhay. Kasi ang Diyos mo, ginawa mo eh. Pero kapag ang Diyos ang gumawa sa atin, Lord, ayusin mo utak ko, ayusin mo puso ko. Panginoon, repair my mind and my heart. Repair mo ako, Lord, ikaw may gawa sa buhay ko eh. Ang iba, nasira na lang ang ulo hanggang magpakamatay na lang kasi ginagawa nila ang Diyos eh. So you cannot make God. You came from God. Galing tayo sa Diyos. At kapag tayo ay may mga sumpong, tolero ka mag-isip, mali ang mga plano mo sa buhay, hindi tama ang damdamin mo, sabi dito, talikuran lang natin kasalanan natin, humingi tayo ng patawad sa Lord, aayusin niya po tayo. Ayon. Kasi maraming wrong understanding of who God is. Like what I said, simple lang. Huwag mo gawin ang Diyos. Siya gumagawa sa iyo. I-repair ka niya, ayusin ka niya, pagalingin ka niya sa sakit sa isip at puso at karamdaman because He is the one who made you. Because He is divine, powerful, all-knowing God. Alam niya paano ayusin yung puso mo. All we need to do is to humble before Him, submit to Him, surrender your life to Him. Kailangan dumapa, lumuhod tayo sa Lord. At sabihin natin, Lord, renew me. Kaya maraming binago ang buhay, smooth ang takbo ng buhay. Kasi sumuko sa Lord eh. So we cannot play God, mga kapatid. We cannot play God. Kapag mali ang ating pananaw sa Diyos, mali takbo ng buhay natin, ang kawawa niyan, yung pamilya natin at ang susunod na generation, mga kapatid. Dapat, hindi ka kumukontrol sa Diyos. Ikaw ay kinukontrol ng Diyos. Ayon. So that is adjustment. Hindi ang Diyos pwede mag-adjust palagi sa atin. Diyos yan eh. Kahit hindi mo siya sambahin, hindi mo siya tawagin, hindi mo siya pansinin, hindi siya apektado. Diyos siya eh. Ikaw ang maapektuhan. Kasi you need God. Your life came from God. Yung breath mo galing sa Lord. Ang buhay mo everyday, Diyos ang nag-aalaga noon. Hindi ikaw ang nag-aalaga sa Diyos na pinapatong mo siya dyan sa kwarto mo o sa ang sulok ng bahay nyo. Hindi ganun ang Diyos natin. At tingnan natin, kahit marami kang ilagay ng mga Diyos sa paligid ng bahay mo, lalong magulo buhay. Kasi isa lang ang Diyos ng buhay natin. Yung lumika sa atin at gumawa sa atin at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Like what I said, ang part natin to adjust, repent of your sin, humble yourself before God, cry before God, and ask, God, I am helpless, I need your help. Lord, magulo isip at puso ko, repair my life. Ganun dapat ang lapit natin sa Lord. Tayo mag-a-adjust, hindi yung wala ka nang magagawa, mayabang ka pa, dinaan mo sa alak, sa bisyo, sa sugal. Biro mo, wala kang pera, nagsugal ka pa. Problema, alak ang puntahan mo. Lalong pasira buhay natin. And that is the deception of the enemy, mga kapatid. Ang Diyos nag-aantay sa iyo. Sabi niya, lumapit kayo sa aking napapagal at nabibigat ang luma. Bibigyan ko kayo ng pakakapahingahan. Ang buti pa nga, ang Diyos nag-invite sa atin kasi sabi ng Lord, kahit ano gawin mo kapag hindi ka lumapit sa akin, sira buhay mo pa rin. So we adjust ourselves to God's divine being. Ganun dapat ang buhay natin, mga kapatid. Ang Diyos nagpapatawad at ang Diyos naglilinis ng kasalanan natin. Sino pa ang lalapitan natin kundi siya lang, mga kapatid? Then mararanasan mo ang restoration, mararanasan mo ang newness of life, mararanasan mo parang bagong silang na sanggol ka, and you start all over again if you humble before God. Because our God is divine. Our God is just, willing to forgive all our sin. Number 3. So makikita natin ngayon, mga kapatid, adjustment is very important. Napakahalaga ng adjustment. Dapat, iangkop ko ang buhay ko sa salita ng Diyos. Iangkop ko ang buhay ko sa kanyang karakter bilang Diyos. Hindi mag-a-adjust ang Diyos sa akin. Ako mag-adjust.
sa atmosphere ng Lord. Number 3, we adjust ourselves to God's church. Ang church, kalipunan to ng mga tao na binago ng Panginoon. So kung ikaw kabilang sa church, alam mo na ang galawan kung ano ang nasa church. Kasi, tandaan po natin, church is our spiritual family. Pamilya natin yan eh. It is a gathering of disciples and leaders. Kaya may church to make you a better person. Ang church, mga kapatid, headquarters ito ng mga sirang buhay, hinubog, naging sundalo ng Diyos. Ayon. Dati ang isip ko sa church, naririnig ko rin ito sa ilang nagtuturo, ang church daw ay isang hospital. Kasi kapag sa church ka, ikaw maari may sakit, may karamdaman, may taglay, nasusugatan ka, may mga puno ka ng problema, ang church ang maghihil. Dati tingin ko ganun din, ang church katulad ng ospital dahil nandyan ang mga sugatan, nandyan ang mga taong mahihina, nandyan yung mga taong may karamdaman, at dahil sa church, sila'y gumagaling. Pero habang tumatagal ako sa paglilingkod kay Lord, napansin ko at nabago pananaw ko sa church. Kasi halimbawa, 10 taon na yung church, yung sugatan pa din. Yung puno ng problema, pag nakwento mo, puro problema din sinasabi. Yung sinasabing may pinagdaanan, pag kinausap mo, hanggang ngayon, may pinagdaanan. Kasi maraming mga leader at pastor, pinapamper din ang tao. Kasi sinasabi natin, hospital ang church. Biro mo yan, kung hospital ang church, 10 taon na yon, may sakit pa rin ang kanyang spiritual. Matampuhin pa rin, maramdamin pa rin, sugatan pa rin, problema pa rin sa asawa, problema pa rin sa pera. 20 years na yon pa rin ang sinasabi. So I believe church is not a hospital sa mga sugatan. Ang church for me is a headquarters of soldiers. Ito ay headquarters ng mga sundalo. Ang church is a training ground na ikaw ay nobody, magiging somebody ka. Putik ka. Pag pumasok ka sa church, huhubugin ka to be a disciple and leaders and soldiers. Kaya for me, ang church is now a headquarters of warrior. Pumasok ka sa church, paglabas mo, magiting ka na sundalo at lumulusob sa kadiliman para iligtas ang mga nasa dilim. Ganun ang church. Kasi napapansin ko maraming church, 20 years na, 30 years na, matampuhin ang mga miyembro, maramdamin, matitisurin, takot ang pastor, baka mawala lahat. Kaya nagtuturo palagi ng love, ng grace. Kasi mawala eh. Hindi mo nawala, hindi mo nakita, nawala na nga lahat eh. At mapapansin mo, hindi naging mature ang mga tao. Kasi iba pananaw sa church eh. Kaya for me, a church, ito po ay kalipunan ng mga tao na kapag nakikinig sa mga nilagay ng Lord, na mga pastor o leader, lalabas siya magiting na sundalo ng Diyos. Nagagamit to disciple people, to be a leader. Kaya ang church nag-i-expand. So church is not a hospital. It is a place of disciples and leaders, warrior, ready to fight, mga matatapang. To rescue those who are in darkness. Yun ang picture ng church. Pinapatibay ka, hinuhubog ka. Kaya sa church may rebuke yan, may correction. Kinokorek ka. In-strengthen ka. Paglabas mo, sundalo ka na. Leader ka na. Ganon siya. Kaya pag sinabi mo church is a hospital, 5 years na, 10 years na, mabuhay pa rin, mahina pa rin. Biro mo kung puro ang church daw, puro sa mga may sakit. Paano ka makapag-serve sa iba kung masasakitin ka? Paano ka makapag-serve sa iba kung matampuhin ka, maramdamin ka? Di ba? Kasi inabsorb yan ng marami. Hospital kasi ang church, kaya ako, alam mo, ito, kumusta na kapatid? Ito, may problema, may pinagdaanan. Pinagmamalaki pa natin minsan yan. Kasi feeling mo, malapit ka sa Diyos pag marami kang problema. Ito po, alam mo naman, kapos, wala, kawawa. Kala mo, malapit ang Diyos sa ganon. Pero nakita natin, maling connotation ng church.
Pag sinabi church, ito, tagumpay, pinagpala ng Diyos. Praise God, may naabot kaming kaluluwa. Ganun ang picture ng church. Ito, sa kabila ng mga pag-uusig na pagtagumpayan. Ayun, lumago ka na eh. So ang church nagpapalago ng tao. At tayo dapat nag-a-adjust. We adjust ourselves to God's church. Pag nasa church ka, ready ka sa rebuke, sa correction. Hindi yung you leave the group, matampuhin ka, maramdamin ka, you isolate yourself. Hindi ka church kapag ganon. Tayo ay group of community saved by the Lord Jesus Christ, changed by God. At naging warrior ka, ready to battle. Handa ka ngayon sa mga labanan. Kasi kinargahan ka ngayon ng in-equip ka, pinatibay ka. Yun ang picture ng church. Kaya ang church, hindi yan kayang sirain. Pwedeng sirain building. Pero na-develop dyan, mga warrior. Gusto ko makita ang church, warrior ang nasa loob. Kaysa yung mga tao na malalamnya, mahihina, matatamlay, maramdamin. Hirap nun. Biro mo, 20 years maramdamin pa din. Mahina ba rin? Kaya we need to rebuild our perspective of a church. Restructuring our mindset. What church is all about. We develop warriors, mga kapatid. Ang church headquarters to ng mga sundalo. May training tayo. Na dati walang kwenta, ngayon may kwenta na. Ginagamit na siya sa gawain ng Lord eh. Yun ang church. Hindi tayo nagpupuno ng church ng mga taong alagain. Ang church, nagde-develop ng mga mag-aalaga ng mga mahihina. At ikaw dati dinevelop ka kasi mahina ka eh. Ngayon ikaw naman mag-develop ng mga mahina. So ang church nag-grow, nag-expand. Because the head of the church is Jesus Christ. Not the pastor. Palagi natin narinig yan. Kaya tingnan ninyo, anong sabi sa Matthew 16 verse 18? Kahit yung gates of Hades cannot destroy the church. Kasi offensive ang lusob ng church eh. Ito yung mga nagwi-win soul, binabago ang buhay ng tao, binabago perspective ng tao para ilapit kay Christ, maging matagumpay sa pagharap ng problema. Ito yung mga sundalo. Matthew 16:18, anong sabi po diyan? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. That's the church. Jesus is the founder of the church. Hindi si Pedro. Sabi dito, upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades cannot prevail against it. Kahit pintuan ng impyerno, hindi kayang banggain ng church. Mga kapatid. At sino ang church? Like what I said, ito yung group of people changed by the Lord Jesus Christ, ready for battle. Hindi po ito mga taong masasakitin, mararamdamin, matitisurin. Hindi ganun ang dinidevelop ng church, mga kapatid. Kaya minsan nagkaka-create ng ganong mindset sa tinuturo din minsan ng ibang nagtuturo. Dapat ang church is strong. Ang church offensive. Ang church dapat nagde-develop ng more courageous warrior of God. Lumulusob yan. At ang church is ang headquarter to ng mga magigiting na mga sundalo ng Diyos. Na train for battle. Yan ang picture ng church. Even the gates of Hades cannot prevail against it. Hindi mananalo. Kahit ang pintuan ng impyerno wasakin, you cannot destroy the church. Because Jesus is the owner of the church. Kaya naway makita ninyo ngayon to mga kapatid. That is why, kapag ikaw ay involved sa church, dati mahina ka, maramdamin ka, mapaghanap ka sa sarili mo. Na na-disciple ka ngayon, nag-mature ka, inalis mo ang tingin mo sa sarili mo at ang tingin mo ngayon sa mga tao na mga wasak ang buhay, may pag-aalaga ka sa kanila, inaabot mo. Yun ang picture ng church. Pag-alis sa tingin sa sarili, dahil pinuno ka na ng kalwalatian ng Diyos, alam mo na paano harapin mga problema at pagsubok because you have God in your life, ikaw naman ay nag-minister sa ibang tao. Yun ang church. Hindi yung
Tagal-tagal mo na sa church, gusto mo ikaw palagi alagaan, ikaw palagi pansinin. Biro mo, dinidisciple ka na, gusto mo palagi ikaw bigyan ng pansin. Hindi ganun ang church, mga kapatid. Kaya nakita natin, we are the one who adjust ourselves to God's church. At ikaw ngayon, napansin mo, naging mabunga ka, naging productive ka, naging kagamit-gamit ka. Dati listener ka lang, katulad ng iba. But now you have your cell group. You have now leaders. You have now disciple. Yun ang picture ng church. May progress, may development, may improvement na nakita sa buhay ng bawat isa. Yun ang church. Hindi yung nakaratay ka lang palagi sa banig. Nakahiga. Gusto mo lang palagi visitation. Binibisita. Pag hindi ka nabisita, hindi ka magcha-church. Ganon. Pag hindi ka napapansin, hindi ka magcha-church. Hindi ganon picture ng church, mga kapatid. Kaya dapat nakita natin ngayon, we adjust ourselves to God's church. Naging weak ka before, ngayon, naging strong ka. Dati, mahina ka, ngayon, sundalo ka na. Leader ka na. Disciple ka na. Because a church is a factory of leaders. Kaya tingin ko sa church, factory. Factory of leaders. Headquarters of soldiers. Yun ang church, mga kapatid. Kaya naway nakita ninyo ngayon, adjustment is very important. Sa tatlong yon, napakahalaga ng adjustment. Salita ng Diyos, sa pagka-Diyos ng Diyos, at the same time, sa church na nilagay ng Diyos. Hindi aksidente yan. Ayon. Ang mga mahihina, lumalakas sa church. Ang mga hindi nagagamit, ginagamit na ngayon. Ang dati, simpleng tao, sundalo na ng Diyos ngayon. Ang ordinary, naging extraordinary kasi may training process sa church. Lahat may progress na nangyayari. Hindi lahat masasakitin. Hindi lahat masasakitin ng spiritual. Gumaling na lahat eh. So I do believe church is not a hospital. It is a factory of leaders, factory of disciples, leader of leaders, factory of soldiers. Kasi doon sa loob, dinidevelop ang bawat isa. Lahat umaayon, nagpapahubog, nagpapatrain. At yun dapat ang ating pananaw sa church. Naway sa umagang ito, nakita ninyo, adjustment is very important. Ang adjustment ay lifetime yan. Kahit saan ka iba to, kaya mo mag-adjust for your own development, for your own progress. Mga kapatid, dati, dito sa atin, pag alas 9, alas 10 ang dating, church pa nag-adjust. Pag alas 11 ang service, alas 12 darating. Marami po hindi nag-mature as church. Kaya tandaan ninyo to mga kapatid. Ganyan nangyari dati sa CGS Las Piñas. Sabi ko, late na sila dumarating, alas 7 natin ginawa, alas 8 dumating. Nung wala pa itong discipleship, i-adjust natin, gawin natin 8. Mga membro dumarating 9. Gawin natin 9, dumarating 9. Bago dumating 10. Biro mo ang church nag-adjust, and that is wrong. Mali yun. Nung na-disciple ngayon ang church sa Las Piñas, nung nag-online platform, ang gawain dito alas 6. Sa online. At nakita ko ang beauty of discipleship. Lahat nag-aabang na wala pang 6 o'clock. Imagine that. Tapos ng pandemic, pero marami pa rin sumasamba sa Lord ng ganong oras. Almost 1,000 tayo. Hanggang ngayon, umaabot tayo ng more than 1,000. Why? Na-disciple kasi. Sila nag-a-adjust ngayon. So nakita natin, tayo nag-a-adjust kung ano ang larawan ng church. Biro mo alas 6 ng umaga, nagsumasamba ka sa Lord. Dati wala kang disiplina. Biro mo dati hindi ka naman nagmo-morning prayer dahil tanghali ka na nagising. Sumusunod ka sa leader mo. Because you adjust yourself for your growth, for your progress, mga kapatid. So ang adjustment, ang dinudulot ng adjustment, paglago mo, pag-develop mo, magkaroon ka ng progress at maturity. Ang hindi marunong mag-adjust, isip bata.
Diba? Gisingin mo anak mo ng madaling araw, iyak yan. Immature ang tao na hindi marunong mag-adjust. Tandaan natin, adjustment is lifetime. Lifetime po yan. Dati single ka. Iba buhay ng single ng may asawa. At iba buhay ng may asawa na may anak. Adjustment palagi yan. Lalo na nagsiserve ka kay Lord. And I really praise God, may mga ginagamit sa atin, may anak na, may hanap buhay pa, nagdi-discipleship pa. So marunong sila mag-adjust. That is for the glory of God, mga kapatid. Kaya sa lahat na marunong mag-adjust sa certain context ng paglilingkod kay Lord, makikita mo, nagsusurhay buhay nila, umuunlad ang spiritual, umuunlad din ang kanilang pamumuhay. They know how to adjust themselves. At yun ang picture ng mga humble people. Ang mayayabang hindi yan nag-a-adjust. Ganito na ako eh. Hindi kayo, yan ang mga rason ng mga mayayabang na tao. Pero yung mga humble person, okay, I need to adjust myself. This is for God. This is for the church. And this is His word. Kita mo yon, mga kapatid. No? Nagpa-progress ang ganyang klase ng buhay. Kaya, tandaan po natin, napakahalaga pala ng adjustment. And this is for our own good, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, life of adjustment is the attitude of a broad-minded person. Kahit saan ka itapon, kung nakatira ka sa city, itapon ka sa probinsya, nakaka-adjust ka. Kasi broad-minded person ka eh. Malawak ang iyong pakaisipan, di ka maarte. Di ba? Hindi ka maarte. Di ba? Mahilig ka sa karne, kaya mong kumain ng gulay, ng tuyo. Kasi broad-minded ka nga. Pahagi ito ng paglilingkod ko kay Lord eh. Di ba? You can adapt in any situation because you understand that God teaches us a lesson to grow. Ayun. You can adapt in any situation. Dalhin ka man sa bundok, you can adapt a certain situation. Di ba? Because that is part of growing. You do that for the glory of God. Naway sa umagang ito, isang challenge ito sa ating lahat. In any situation, you can adapt. Kaya mo sa anumang sitwasyon. Kasi darating sa iyo, kapatid, ang abundant life, darating din sa atin ang tinatawag na tribulation. But still, you can adjust yourself. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kahirapan, walang reklamong maririnig sa bibig mo. And that is part of our training. Naway ang mensaheng ito, dalhin natin ang ganitong karakter bilang mga leader at disciple ng Panginoon, bilang follower ni Christ. Ito ay pagdadaanan po natin. Then makikita mo, ibang-iba ka na. You become a unique person. You live a different life. Why? You know how to adjust yourself in any situation. Bago tayo mag-closing prayer, sama-sama nating awitin ang mensahe dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Oh
need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. I'm calling on, come on. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. Yes, Lord. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh, your faithfulness, oh God. You are the same forever. Thank you, Lord. Truly, you are the same. Once again, let's worship the Lord. Come on. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing then. You are providing now. You are the same. You are the same, oh God, yeah. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are here.
sing. We will live our life with you, Lord. You free the captives. Come on. You free the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Oh, yes you are, God. Oh, yes you are, yes you are, yes you are. Oh, lift our praises. We'll lift your name on high. Let's call on the Holy Spirit. Come on. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Yes, Lord. Come and fill me again. Yes, Lord. You are the same God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mensahe na pinaalala mo sa amin bilang mga leaders, disciples, cell group members, o bilang mga attendee. In any situation, may dahilan ka, Panginoon. Na we need to adapt a certain situation. We need to adjust ourselves for our growth, for our progress, for our development, Panginoon. Na minsan ang nakasanayan namin ay hindi kami umaalis, ngunit hindi naman kami lumalago. I pray na ang mensaheng ito, isang lesson sa aming lahat, ng adjustment is for our progress, development, for our growth as a disciple, believer, follower of the Lord Jesus Christ. I pray, O God, na ito ay maging habit namin, na dati hindi kami nagbabasa ng Bible, ngayon kailangan nagbabasa kami. Hindi kami prayerful dati, ngayon naging prayerful kami. Hindi kami gumigising ng madaling araw o ganitong umaga, pero nagagawa namin. It is the one powerful God who works in us. At nakita namin, Lord, kami mismo nadidevelop, nagkakaroon ng progreso buhay namin because we know how to adjust ourselves for your glory. For your glory, O Lord. I pray blessing to all of your people. Na all of us must be humble enough, ready for adjustment in serving you for the glory of your name. Bless all of us today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account.
on our next online worship. Thank you and God bless.